Kaya tumatagal ang OFW, sa pagiging OFW, isa sa dahilan is bakit? Nami-mismanage yung perang hawak nila. Wala pong problema na walang matira sa inyo. Kaso nagkakaproblema tayo kung sakasakali man kahit papano na yung taong pinapadalhan ninyo, yung mga pamilyang tumatanggap ng pera ninyo, hindi nagagamit ng tama yung perang pinaghirapan ninyo. Yun yung problema. Kasi bakit? If you are an OFW, matitest mo naman. Sa 2 years, 4 years, kahit papano, matitest nyo sila kung karapat-dapat ba silang humawak ng pera. Ng pera ninyo. Ng pinaghirapan ninyo. Kaso, alam na ninyo, within 2 years na experience ninyo, na lahat ng sweldo nyo pinapadala sa kanila, kaso walang naipundar, walang napuntahan. Walang problema kung napupunta sa estudyante nyo. Kasi bakit napupunta yun sa mabuti? Kaso ang problema, minsan may mga OFW na nagpapadala na kung saan yung buong pamilya, walang napupuntahan, naghinto yung anak. Yung isa, sagulero yung sugal ng sugal yung asawa. Minsan pa, ng babae pa. Ngayon, wala na. Guys, kung may plano kayo habang buhay na maging OFW, walang problema. Pero may tanong ako. Habang buhay ba kayong malakas? Habang buhay ba kayong pwedeng magtrabaho? At yung sahod na binibigay nila sa inyo ng amo nyo, ibibigay nyo sa kanila? Think. Sa 1 year, sa 2 years, makikita mo yung mga taong tunay na pamilya mo. Hindi lang sa dugo, pero kundi kahit papano naiintindihan yung sakripisyo ninyo. Kapag hindi talaga sila marunong, ikaw na yung mag-isip. Bahala sila magalit. Kasi minsan ayaw talaga natin na magalit sila sa atin. It is because mahal natin sila. Magre-rebelde sila. Choose. Hindi sila galit sa'yo, pero buong buhay mo magiging OFW ka. If it's okay to you, walang problema. Pero huwag kayong magreklamo na napapagod na kayo. Huwag kayong magreklamo to the point na pag gawin ninyo, wala na kayong maibigay, parang wala na kayong kwenta. It is because sinanay nyo sila. Alam na ninyo sa panahon na umalis kayo, 1 taon, 2 taon, pero walang nangyari sa buhay ninyo, sa perang pinapadala ninyo, pero nagpapadala pa rin kayo ng sobra. I'm not saying na hindi kayo magpadala. But what I'm saying is, please, kayo na yung magtago ng sarili nyong pera para pag uwi nyo, may dala-dala kayo. Kasi pag ipadala mo yan sa mga taong walang kaalam-alam paano i-handle at hindi alam yung hirap na pinagdaanan mo para makuha yung sweldo na yan, kawawa ka. Kawawa ka. Ang tanong ko, gusto mo bang maging kawawa pag umuwi ka? Pag uwi mo ngayon, dahil wala ka pera, kasi obos na, piling nila wala ka na kwenta kasi wa ka bigay ka nila. Ngayon, isip ka uli, abroad uli, padala ka nila. Ngayon, cycle uli, pag uwi mo, wa ka dala. Uli ka na, ulitin mo na naman yung cycle. Mag-a-abroad ka na naman. Pag abroad mo ganyan, padala dito, padala doon, kasi konsensya, magmamahal mo. Masama ba yun? Hindi. Kaso ang masama, kapag walang natira sa'yo. At pagdating ng araw, kapag ikaw yung nangailangan at wala silang naitulong, wala silang nabigay, sino yung kawawa? Kayo.